Sarap ng ulam natin mga lalabs. Gatang kalabasa na may bulad. Ayan oh. Ayan. At meron pa ako nakitang okra. Kaya sinama ko na rin dyan. Maraming sili yan. Yummy! Ayun, kakain na tayo. Sarap ito guys. Manamis-namis ang sabaw. At ang ating kalabasa, napakaligat. Yummy! Tama na yan para mayroon tayong sauce. Panglagay sa rice. At ang ating rice, alam nyo ba? Very yummy! Gumawa ako ng garlic fried rice na masarap. Ayan. So, ano pa ba ang hinihintay natin? Let's nyam-nyam na! Ayan. Nakaluto na tayo. Sarap ng ating ulam. Delicious. Gatang kalabasa at okra. Mayroon pala ako nakitang sitaw. Ayun, oh, diba? Isang piraso lang yan, guys. Ayan. Alam nyo guys, pa isa-isa, mayroon ako mga tanim-tanim dyan sa palibot. Hindi ganun ka-healthy ang puno niya, but at least namumunga. So, if you can see, ang liit ng kalabasa ko. Ayan. Isang puno, tatatlo lang po ang ibinunga niyan. Pero, napakasarap ng bunga kasi maligat siya. Ayan. So, yung isang bunga niyan, ay naibigay ko na sa aking kapitbahay sa pangatlong blocks. Ayan. Hindi sa kapitbahay ko na kadikit ng bahay ko. Kasi yung kapitbahay ko na kadikit ng bahay ko, masyadong ano yan, ridiculous. Masyadong maarte, sinungaling na hindi maunawaan. Ayan. So kaya, since sabi niya kasi, pa nagbigay ako sa kanya, nasisira lang, sabi niya dun sa isang kachismisan niya. So mula nun, hindi na ako nagbibigay sa kanya. Kasi ang dami namang nangangailangan. Ang daming gustong tumanggap ng ibibigay ko. Obviously, nangangailangan sila. Ba't ko ibibigay sa kanya kung nasisira lang, di ba? Tama ba ako, guys? Di ba? Ako kasi, guys, pag yung alam ko na hindi ko naman makukonsume, hindi ko tinatanggap yan. Alam mo, very transparent ako, no? Sabihin ko, huwag nang bigay sa akin. Kasi mas marami kang pwedeng pagbigyan. Ganun. You have to be honest, no? Don't try to be kind. Then, napaka-plastic mo naman pagtalikod mo. Masama yung ganun eh. So, kung ayaw mong tanggapin at alam mong masisira lang, hindi mo makukonsume, huwag mong tanggapin. Huwag mong tanggapin tapos masisira lang pala. Hindi maganda yung ganung pag-uugali kasi napakaraming tao na nangangailangan. Imaginein mo kung ilang milyon ang nagugutom dito sa mundo tapos nag-iinarte siya ng ganyan, di ba? So anyway guys, so yun lang. Basta ako, masaya ako na nakakapag-share ako kahit pa kunti-kunti sa aking mga pinaghirapan. Alam nyo ba guys, wala naman na akong trabaho. Umaasa lang ako sa sustento ng bunso ko. Kasi for the past almost 28 years na nagtrabaho ako, actually 30 years kasama yung nandito ako sa Pilipinas, no? Pero tulong ako ng tulong, then nung umuwi ako ng Pilipinas, wala na, kukunti na lang ang relatives, totally wala ng friends. Ganun talaga yung buhay eh, pag wala ka nang maitulong, ano? Pero I admit that, I have to accept the reality of life, no? Otherwise,
Magkakaroon pa ako ng anxiety, magkakaroon pa ako ng depression for what? No, I need my peace of mind, no? So anyway, wala silang lahat sa buhay ko mas masaya. Less problem, less headaches. Kasi ginagamit lang naman nila ako eh. Nung ako'y nasa abroad pa, can you imagine? Nasa abroad pa ako, punong-puno ang messengers ko, no? Hello, hi! Pero, end of the month, andito na pa ito, pahiram naman ako ng ganito, pahiram naman ako ng ganyan. And guys, believe it or not, bibihira lang ang nangihiram sa akin ng lower 5,000. Karamihan yan, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000. At lahat ng yun, wala nakabalik sa akin kahit 5. Alam ng Panginoon yan. Yes. Napakarami nila. Feeling ko nga congested sila eh, dumadami. Anyway, parang ulam yung binablog ko. Pero ganito yung topic natin. Pasensya na kayo, no? Wala lang, napag-uusapan lang, napasagi lang sa isipan ko. Anyway, yung mga OFW, maraming nakaka-relate dyan. Kaya kayo mga OFW, ingatan nyo ang kinikita nyo. Hindi lahat ng umingiti at nagpo-consider or kinikilala kayong pinsan or kaibigan, totoo yan. Makikilala nyo sila ng lubusan pag wala na kayong pera. Tandaan nyo yan, pag wala na kayong pera, 10 ang ating mga daliri sa kamay. Yung mga kumikilala sa iyong kaibigan habang may pera ka pa, salamat ka kung merong isang matira dyan. Yes. Kasi, normally, yung mga tao na yan, andiriyan sila hanggat may pakinabang sa'yo. Family member, ibang tao, pare-parehas lang sila. Sad to say, no? Alam nyo guys, ako totoo lang ako magsalita. I'm a Gemini, I'm a transparent. Yes. At ako, yan ang pakiramdam ko ngayon. Pero hindi ako nalulungkot. Kasi, nung iniwan nila ako lahat, pinakita nila sa akin yung ganong karakter and behaviors nila. Actually, mas nakatulong sa akin. Kasi, nabawasan yung stress ko, nagkaroon ako ng peace of mind, na-rest yung aking pag-iisip. Kasi, nung nandyan silang lahat, puro stress. Impis na pambayad ko na sa kuryente, ibibigay ko sa kanila. At the end of the day, magbabayad ako ng kuryente, wala akong maibayad. Kasi, yung sinabi nila na 3 days lang, nag 3 months na, inabot na ng 1 year. Pag sinigil mo, galit pa. Sabihin pa sa'yo, singil ka ng singil, para ka namang mauubusan. Mamaya naubusan ka nga talaga ng pera. Hindi nila nalalaman. Kasi lagi nilang sasabihin, ang laki-laki ng bahay mo, mawawalan ka ng pera. Guys, yung bahay ko, dugo at pawis ko to. Pinag-ipunan ko to since 18 years old ako. No? And then, sabihin nila, ang laki-laki ng bahay mo, mawawalan ka ng pera. Hindi ako natutuwa sa mga words nila guys, no? Kasi hindi lahat na may malaking bahay, maraming pera. Ang hindi nila nalalaman kung gaano ako katipid sa buhay. Alam nyo guys, hindi ko kasi ugali na kumo nasa abroad ang anak ko, maya't maya ang hingi ko ng pera. No. Kung ano yung pinapadala sa akin ng anak ko, yun ang tinitipid ko. Minsan kahit kailangan kong bumili ng gamot, hindi ako humingi ng pera sa anak ko kasi alam ko yung hirap niya. Dahil OFW rin ako. Buti na nga lang, meron akong kapatid na bunso na hindi niya ako pinababayaan. Laging pagkailangan ko ng gamot, laging nakakahiram ako sa kanya. Praise the Lord. And dahil dyan, thanks for watching. God bless.